Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Sa 10 hanggang 14 na bilateral agreements ang asahang malalagdaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Kasabay ito ng nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing simula Enero 3 hanggang 5 sa susunod na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi po ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Neil Imperial na ang mga kasunduang ito ay may kinalaman pa rin sa kalakaran at itong pamumuhunan maging sa sektor ng agrikultura, renewable energy, infrastruktura, ang development cooperation, ang people-to-people ties at maritime security cooperation. Bukod kay Chinese President Xi Jinping, magkakaroon rin ng pulong ang Pangulo kasama po ang iba pang matataas na leader ng China. Kabilang narito sina Standing Committee Chairperson Li Jianzhu ng National People's Congress of the China at Chinese Premier Li Keqiang. Ayon sa opisyal, mahalaga ang pagtungo ni Pangulong Marcos sa China dahil mabalangkasin ito ang direksyong tatahakin ng ugnayan ng dalawang bansa sa susunod na 5 hanggang 6 na taon. Samantala, nasa 800,000 Filipino ang nabigyan na ho ng disenteng trabaho sa ibang bansa habang nakatanggap din ng scholarship grant sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ulat ho ng Department of Migrant Workers, inihayag ni Secretary Susan Tutso Ople na nasa 766,290 overseas Filipino workers ang naghahanap ng trabaho mula Hulyo hanggang Disyembre at yan mga kabombo ay inaasahan hanggang sa susunod na taon ay mabibiyayaan yung ating mga kababayan. Naipasilitate rin ng kagawaran ng repatriation ng nasa 6,341 distress OFWs o overseas Filipino workers habang nasa 16,000 ang kanilang nabigyan ng scholarship as of November huyan. Sinabi niya na ang naturang ahensya at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay patuloy na magtatrabaho upang matiyak ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya na rin batay sa patnubay at tagubilin na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may pasabog na mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung ating matatandaan, sinabi noon ni dating Pangulong Duterte na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung panahon pa ng eleksyon. Pero naiiba na ngayon ang pasabog na mensahe ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, tapos na ang eleksyon, mapasa anong partido ka man, but we have to support the government. You have to support the President Bongbong Marcos. Kung hindi ka bumoto, that's not the point. The point is, siya yung choice ng people by large. Milyon sila ni VP Inday. End quote. At yun nga ang naging pasabog na mensahe ng dating Pangulong Duterte. Noon nga ay may mga parinig pa ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon ay pinapakita niya na ang kanyang 100% na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya katulad ng iba na sinaniban na ng ibang kulto at hanggang ngayon hindi pa matanggap ang pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa rin nakapag-move on, anti-Marcos pa rin. Pero ngayon, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mismo ang nag-i-encourage sa atin na we have to support Marcos admin. Dahil binoto at choice siya ng maraming Pilipino, 31 milyong Pilipino, sila Pangulong Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Kaya pakiusap naman ng ating mga kababayan na sana'y tulungan ni dating Pangulong Duterte si Bantag at kausapin si Pangulong Bongbong Marcos para siya ay matulungan. Kaya nga po, ito pong gold play button ni Pangulong Marcos, masyadong gustong gawing intrigahin pa ng mga to. Basahin po natin tong sinabi ni Raisa Robles tungkol po rito sa play button. Mas maganda. If President Ferdinand Marcos is earning from YouTube, then he is directly violating Section 6 of the PH Constitution, which states the President and VP shall not receive during the tenure any other emolument from the government or any other source. Okay, ito po ang sunod na tanong suggestion o tanong ni Raisa Robles. Marcos Jr. has to choose. Does he want to be president or a YouTube influencer? The PH Constitution is very clear. No sidelines for the President.
sa senador, pwede pa. O pwede raw sa senador maging YouTube magkaroon ng YouTube sideline katulad po ni Senator Raffy Tulfo. Hindi Kahit wala naman ng YouTube din, hindi naman kailangan ng side yung tutusin. Yung Pangulo natin, big time na po yan. Huwag nyo na pong gawan ng issue yan. Oo nga, no? Bakit ini-exclude niya kagad si Raffy Tulfo? Hindi naman usapin si Raffy Tulfo rito. Mukhang alam na. Mukhang may susuportahan sila na hindi natin hindi natin ine-expect kunwari. Okay. Sa madaling salita, issue to kay Raisa Robles. Nag-quote pa siya ng mga articles. Tignan po natin para isahin na lang natin. Kung meron pa po nag-issue dito, marami po in-issue po nila yan. So si Raisa Robles, sabi niya po, kung kumikita si PBBM sa YouTube, paglabag po yan sa konstitusyon. Okay, ito naman sabi ni Clive Reyes, ganun ba kababaw ang presidente ng Pilipinas? Nothing to be proud of the respect to performance as president, so best gift ever na yung gold play button ng YouTube para sa kanya. Okay, so at marami pa pong mga kakamping, yung sinasabi, meron pa akong nakita na ito yung Taliano Gold, yung pala silver, yung gold play button ng YouTube. Sagutin po natin, no? Nabababawang ka ba sa gold play button, Clive Reyes? Hindi naman po tinatanggi ni Pangulong Marcos na siya po ay nagbablog, no? Ang tanong ko lang, ano po ang masama sa pagbablog ng Pangulo? Lalo na kung ang dami na pala nagpakape. Lalo na po kung ang binablog mo ay mga achievement na ayaw namang talakayin ng mga social media. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi po yung sinasabi ni Clive Reyes na ang babaw na achievement niyan. Mababaw pala, di madali mo lang gawin yun. Sige nga, mag 1 million subscriber ka nga. Oo nga. Okay, dito naman po kay Raisa Robles. Hindi na po siya nag-research, no? Sinasabi ni Raisa Robles, parang nagpapahiwatig na naman. Hindi ko po alam kung alam ni Raisa Robles o tinamad lang siya mag-research. Alam ko walang mga YouTube channel tong mga to eh. Sa Twitter lang sila. Kami po kumikita sa YouTube, no? Okay, wala pong lihim diyan. Ito sila, etong mga vlogger ng mga kakamping at mga dilawan. Wala po karaniwang YouTube yan eh. Nagtataka nga ako, kami kaya namin i-sustain kahit wala pong magbayad sa aming politiko. Kaya po namin mag-sustain ng aming mga channel dahil kumikita po kami sa YouTube, kumikita kami sa Facebook. Kaya pwede po talaga kami hindi magpabayad kahit kanino. No? At ako po, direkta po, tahasan ko po, sinasabi sa inyo, wala nagbabayad sa akin politiko. Mahalataan nyo naman eh. Kung may nagbabayad na politiko, pag yung laging topic, isa lang. Kahit wala namang balita ron sa politiko na yun, tinatopic, di po ba? Okay. Sa akin po, sa kaso ko, wala pong nagbabayad sa akin politiko. Sapat na po sa akin YouTube. Ang question ko nga dito kala Raisa Robles, Kahit din ako guys, para sabihin ko sa inyo, walang nagbabayad sa akin na politiko. Ang gusto ko lang po mangyari dito, yung matutunan natin kung ano man yung nangyayari sa gobyerno at kung ano man yung ginagawa ng ating Pangulo at kung ano man yung ginagawa at kung paano nila siraan ng ating Pangulo at yung mga hindi nilalabas sa mainstream media. Kaya ako nagbibigay ng reaksyon at gumagawa ng ganitong klaseng video guys. Pero wala akong nagbabayad sa akin na politiko guys. Wala, kahit isa. Sa akin mo may mag-offer, di na siguro para ako. Okay na ako dito guys. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Kahit paano, hindi tayo naliligaw sa mga nangyayari about sa mga gobyerno, lalo sa ating Pangulo. kala Kakanan din, kala Clive Reyes, nakababad kayo sa Twitter, may bayad ba ang Twitter? Kung walang bayad yan at halos maghapon kayo nagtutweet, wala kayong ibang trabaho kundi mag-tweet. Sino nagbabayad sa inyo? Paano kayo kumikita? Okay, ikalawa, eto po, no? Raisa Robles, ipinagmamalaki mo na may libro ka, ipinagmamalaki mo na ikaw ay journalist, ipinagmamalaki mo na ikaw ay magaling na journalist, no? Pero basic research, hindi mo inaalam. Bakit hindi mo alamin muna bago ka magbigay ng mga pahayag na kung kumikita si PBBM, yan ay paglabag sa batas, no? Hindi dapat ni-research mo na kung kumikita siya o hindi. Oo nga. 'Di ba? Sa YouTube.
Alam po ninyo, siguro marami po ang hindi nakakalam. Tignan nyo po yung mga video ni Pangulong Marcos. Tignan nyo po kung may ads. Di ba? Ako, tinignan ko eh. Lahat ng video niya walang ads. Kasi po pwede po napatayin ninyo yung ads. Pwede po na mag-YouTube lang po kayo na wala kayong kikitain. No? O, katulad po niyan, government po, bawal pong, yung sabi nga ni Raisa Robles, pinagbabawal po ng batas. Kung talagang mga journalistong mga to, ang dali lang po i-research eh. Titignan nyo lang. Kahit po kayo, tignan nyo po ngayon. Yung yung Bongbong Marcos na page siya, Bongbong Marcos na YouTube channel tignan nyo po ngayon at panoorin nyo pag may nakita kayong ads. Wala pong mga ads eh. Kasi po pwede po yun, no? Natanggalan ng ads. Kayo mismo, kung ikaw yung may-ari ng channel, pwede kang hindi maglagay ng ad. Pwede mo kasi i-off yun eh. May switch kasi yun, on-off. Pag in-off mo yun, so ibig sabihin, hindi papasok yung ads doon. Bagat, dediretso mo lang siya panonoorin, guys. May pipindutin ka ron na no ads. Dahil nga sa ganyang sitwasyon, no? Bawal kang tumanggap ng panibagong sweldo. Yun yung sinasabi natin na nauuna yung bintang ninyo, yung mga pahiwatig nyo sa bintang kahit wala pong ginagawang kasalanan si Pangulong Marcos. Alam po namin kung bakit nagbablog si Pangulong Marcos. Kasi nga, hindi niya maasahan yung media na magbibigay sa kanya ng parehas. Yun yung pino-point dun eh. Kung may 2 million kang subscriber, di ba? Yung 2 million na yun, may manood doon na 100,000, may manood na 30,000. Yung ano po nun, yung pagpapakalat po nun ng mga nanonood. Halimbawa po kami, nanood. O di, yung mga vlogger na nanood, meron na po silang topic. Kakalat na po yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.